Dito! Grabe sa labas, oh, hindi pa makapasok dito. Meron pa ako nakita sa CR. Ayun. De, joke lang. Okay lang ba pag nagtanong ako, isigaw mo yung isasagot mo na sobrang saya na walang pagdududa ngayong gabi? Yes! Okay lang ba yon? Yes! Kasi bakit? Guys, eto, ako mismo yung sobrang nai-excite eh. Kaya sobrang pasasalamat ako na napakarami po natin ngayon. Why? Kasi ito po yung tawag nito, ito po yung nag-push sa akin para maging Millionaires Club in less than 2 years. Isa po tayo sa mga nagpatunay, isa po tayo sa mga nagpatunay na kaya pala. Di ba? Eh ngayon, Ay, grabe. grabe. Thank you so much. Ngayon, excited ka na ba? Yes! Dahil alam mo sa sarili mo ngayong gabi, umattend ka, malakas na yung loob mo. Yes! Magpa-Hatspi, minimum techno DJ, kinikilig ka na ba? Yes! Kasi alam mo na pag in-apply mo yung matututunan mo dito ngayong gabi, kaya mong kumita ng 100,000 per month. Yes! Sobrang nanggigigil ka na ba? Dahil alam mo na pag inaraw-araw mo, yung natutunan mo dito, kaya mo maging Millionaires Club by 2024. Okay, so ngayon, napakilala na din naman tayo ng host. By the way, I'm Ron, one of the Millionaires Club dito sa Technocrat and former CEO po ako. Okay, so hindi naman po ako naging milyonaryo sa pagbabago. Diba? Yes, kumikita po ng malaki, pero nagkaroon ng pandemic, diba? Pero dito, currently right now, I think top 4 po ako ng Technocrat. Currently top 40. Okay? So ngayon, para at least hindi na tayo magtagal, meron po muna akong 3 basic na ituturo sa inyo. Sobrang basic ng 3 to na hindi po ina-apply ng karamihan. Okay? Sige po. May clicker ba tayo kay Jonas? Dumaan sa tilo. Ay, grabe! Ay, grabe! Ayan. So, ito po yung gusto ko munang ituro, yung 3 basic. Kasi hindi ka po darating sa pagpa-final push or pagpa-closing. Kung for example, may schedule ka, hindi naman natutuloy. Yung video call mo, hindi naman natutuloy. Di ba? Pag open mo ng camera, yung kausap mo, sobrang busy. Di ba? Ngayon, ano yung 3 pinaka-basic na yon na dapat lahat po natin ina-apply? Yes! Ano to? Kargado. Bakit? Kabila mo na. Des, kabila. Sa right side, right side. Ayaw. Ayan. Wala lang. Ayan na! Ayan! Pinaka-basic na kailangan natin dapat gawin, syempre, mag-read or mag-meditate bago ka kumausap ng prospect. For sure, di ba, lahat nagbo-boosting naman, kadalasan sa atin nagbo-boosting. Ngayon, hindi naman automatic na yung tao na makakausap mo is mag-video call mo agad. Di ba? So, ang napaka-importante nun, pagkasulat mo ng pangalan, kailangan mo na siyang ipagdasal. Kailangan mo na siyang ipag-pray. Di ba? Ibig sabihin, mas mo siya, before mo siya i-call or before kayo magkausap nun, mas na-attract mo siya. Di ba? Napaka-basic niyan. Napaka-basic niyan, pero bakit hindi ginagawa? Meron kasi sa atin, yung iba, pagka-call, ang nangyayari, natataranta. Ganon din ako dati. Natataranta ka pag nagko-call na yung prospect mo. Ngayon, hindi mo na nagagawa.
Di ba? Pag for example, nag-call siya, at least 5 to 10 seconds or 20 seconds. Pag na-end yung call, pwede mo siyang i-call agad. Okay? Kasi parang hinihingi mo na siya sa taas. Di ba? Pangalawa, sige po, next po, ayan. Smile. Yan yung hindi ginagawa ng karamihan. Pagka-open ng video call, pagkausap, hindi na nakasmile. Nakasimangot na nga yung prospect mo, nakasimangot ka pa. Wala na, paano ka pa mag-closing? Wala ka nang gana. Diba? Bakit daw? Bakit kailangan nakasmile pagkaharap mo yung prospect? Para mas matransfer mo yung good vibes, diba? Pag good vibes ka, syempre excited ka, kailangan mo nakasmile. Hindi pwedeng nakasimangot ka, hindi pwedeng nakasimangot siya, nakasimangot ka din. Diba? So, kailangan mo muna i-transfer yung good vibes sa kanya, yung magandang energy para mas ma-attract mo siya. Okay? Pangatlo, icebreaker. Ayan. Familiar ba? Yes. Or ngayon lang narinig? The main purpose of an icebreaker question is to get people interacting with each other. For this to be effective, it needs to be something that makes people feel comfortable. In short, kailangan mo makipag-interact muna dun sa prospect bago ka mag-start sa pag-present. Ang pinakamadaling explanation dito, kailangan mo patawanin yung prospect. Kailangan mo siyang patawanin bago ka mag-start sa pag-present. For sure, hindi ginagawa ng karamihan, no? Hindi ina-apply. So, ang pinakamaganda dito, pag once na, for example, bago ka mag-start mag-present, I think mga nasa 5 question lang ako eh. Yung question na, hello po, tita, kamusta po kayo? Paano po i-pronounce yung pangalan nyo? Saan po kayo sa Canada? Saan po kayo sa US? Saan po kayo sa ano? Ganun lang. Tapos, ilang taon na po kayo? Actually, taga LA lang naman po ako. O, pag nasa US siya, sabihin mo, taga LA ka. Kung nasa Canada siya, ganun. Yan, lagi ko yan napapakinggan, pero sobrang panalo siya sa prospect mo, sa bago mong makakausap. Pag sinabing taga, nasa LA ka lang naman pala. Oh. Alam niyo na. Ligas ka Albay po, LA lang for sure. Sobrang taon-taon na yun. Pag tumawa na yun, doon ka na dumiretso sa pagpe-present. Dito po sa atin, meron po tayo kanya-kanyang flow ng pagpe-present. Kaya after neto, di ba, nag-pray ka na, lahat-lahat nagawa mo na, smile ka na, sobrang excited mo na, tapos natanong mo na, napatawa mo na, wag mo yung kakalimutan. Yung tatlong yun. Ito po is yung pinaka-basic na hindi ginagawa ng karamihan. Okay, kaya, di ba, nag-present ka na, nag-DTC tour ka na, lahat-lahat. Sige po, pa-next slide po. So, proceed na tayo sa pag-closing. Sino po naka-attend ng training ni Mentor June Casaol? Me. Nung nakaraan, yun. Halos po kami mag-present noon and mag-close deal. Ayan. So, syempre, na-present mo na and all. Lahat. Nag-ano ka na, tawag nito? Lahat, nadaanan mo na, nag-present ka na, nag-DTC tour ka na. Ngayon, kung may, pwede mo na siyang tanungin, any question po, baka meron po kayong hindi naintindihan. Diyan nalalabas yung mga concern niya. Pag-iisipan, itatanong sa asawa, natatakot. Huwag mo munang sasagutin yon. Why? Ang pwede mong sabihin, tita dito, okay lang ba? May gusto lang po muna akong i-share sa inyo. Okay? Siyempre, di ba may mga nag-join sa atin from boosting na may mga napapa-join tayo from boosting na kumikita na rin. Di ba? Kung wala pa, mas i-goal mo talaga na yung nag-join sa'yo galing sa boosting, pakitain mo. Okay? Kasi yan yung magagamit mong pang close deal. Okay? For example, di ba nagsabi ka na okay lang po ba dito, may i-share lang po muna ako sa inyo saglit. Okay? Ngayon, punta ka ng Facebook page mo. Punta ka ng business suite mo. Okay? Ipakita mo, hanapin mo yung pangalan ng tao na nag-join sa'yo na kumita na. Nagigets ba? Yes. Diba after mo na mag-present, after mo na mag-present, lahat marketing plan, punta ka sa business ad mo or sa business suite mo, hanapin mo yung tao na nag-join sa'yo na kumita na din. Okay? Ngayon, sasabihin mo sa kanya, pakinggan nyo po, ang sasabihin mo sa kanya, tita, ito po, gusto ko lang din ipakilala sa inyo, kasama nyo po ito na nag-inquire lang din sa ads. Kasama nyo lang din po yan na nagtanong, naghahanap ng pwedeng pagkakitaan na pwedeng ipagsabay sa trabaho nila. Alam nyo po yung tinanong niya sa akin?
pwede ba kahit nasa abroad? Yan lang po yung tinanong niya sa akin. Tapos, sinend ko lang po yung link ng Facebook ko. Gumagamit po ba kayo ng How Money Works? Yan. Napaka-importante niyan. Pinanood niya lang din naman po yung video na sinend ko sa inyo. So, parehas lang po kayo na nag-inquire lang din sa akin. Okay, sige po. Next po. Ayan. Tapos, ang gagawin mo dyan, syempre, hinanap ko yung receipt niya, yung resibo na nagpadala siya sa akin. Ang pinaka magandang sabihin mo dyan, di ba, after neto tita, na nag-inquire siya sa akin sa ads, nag-usap po kami sa Messenger. After po namin mag-usap sa Messenger, dito ko lang po nalaman na taga-Canada siya. And doon ko lang, habang nag-scroll ka, kasi medyo mahaba na yung conversation nun eh. Scroll ka lang ng scroll. Naka-share screen ka, scroll ka lang ng scroll. Tapos hanapin mo yung pinakaunang receipt na nagpadala siya. Tapos kwento mo na, ito pong tao na to, doon ko lang din po nalaman, nasa Canada siya. Dalawa po trabaho niya doon, kasama niya pamilya niya. And alam naman po natin na yung alam naman po natin na hindi naman po biro yung cost of living sa Canada. Medyo mataas po talaga yon. And nung nakapag-start po siya, nung after namin mag-video call, nakapag-decide po siya na magpadala ng 40,499. Yan po is yung initial payment niya. Ngayon, eto po, tanungin mo na agad. Nagpadala po siya ng 40,499. Kayo po tita, kayo po tito, ano po yung ginagamit niyo pag nagpadala po kayo dito sa Pilipinas? Remitly din po ba? Sendwave, World Remit, tawag nito, MoneyGram, online? Gumagamit po ba kayo ng online? Ay yes, gumagamit ako ng online. Ngayon, nung nalaman mo na meron siyang online, mas lalo kang may excite. Why? Kasi may online siya, may online banking, kaya niya mag-transfer sa iyo agad-agad. Yun yung advantage doon na pag dapat dito pa lang malaman mo na may online siya. Kasi mas lalo kang magkakaroon ng excitement. Kasi alam mo na kaya niyang mag-transfer sa iyo online. Okay, after nyan, ayan po, nag-send siya sa akin ng personal information niya. Hanggang sa nagulat po ako nung mga sunod na araw, nagpadala po ulit siya ng another 39,000. So, tita, mga nasa 80,000 na po yung nasa 80,000 na po yung pinadala niya sa akin. Alam niyo po, next po. Alam niyo po yung pinaka-dinandaan ko nung bago siya mag-start dito, tita. Sabi niya sa akin, ipapaalam niya daw po muna sa asawa niya. Pero, kung sakali daw, siya din naman po tita nakasagot ng tanong niya. Kung sakali daw na ipapaalam niya sa asawa niya, baka hindi daw siya payagan. So nagkaroon po siya tita ng lakas ng loob para mag-start dito na siya lang muna yung nakakaalam. So nag-start po siya dito na hindi pa po muna alam ng husband niya. Hanggang sa nagkausap po kami ng husband niya, kasi yung husband niya po, sobrang dami nang na-experience na walang nangyari. Sobrang dami nang na-experience na hindi naman kumita, sobrang dami nang na-experience na yung mga dati pa na negosyo. Kaya alam niyo po, tita, yung pinakatinandaan ko po na sinabi sa akin ng husband niya, ng asawa niya, Ron, napakarami ko nang na-experience na walang nangyari. Pero isa lang yung gagawin ko ngayon. Susubukan ko to, may mangyari or wala, importante sinubukan ko to, last na to. Ano yung nadaanan? Yung concern ng ipapaalam sa husband, tsaka yung marami nang na-experience na walang nangyari. Okay, ngayon, nung nakapag-decide po sila, ito talaga ginagamit kong pang-close deal. Nung nakapag-decide po sila, nag-usap sila ng asawa niya, doon na po nagpadala, pinangkumpleto, pang 31 accounts. So, 200,000 po yan. Okay, then after nun, dito naman sa pang-third slide, ayan, may kausap din po ako niyan, from US din, or from Canada. Tapos in-update ko po sila, ito, video to, na pag nag-claim ka ng pera, kailangan mong videohan, kailangan mong ipakita sa kanila kasi proof yun. Okay? Then after nyan, in-update ko sila ng pera na sinend po nila sa akin, kinlaim ko po sa BDO, tapos ang maganda po dyan, even ID po namin, sinsend po namin yan sa inyo. Why? For your assurance, kung sakali po na wala kami or dakoy namin kayo, ay napakadali nyo po kami hanapin. And ang maganda po dyan, yung pera nyo, hindi po yan mag-stay sa amin.
Yan. Lagi ba kayo, di ba lagi tayo nagpipicture na may pera? Oh, sa akin, ang laging pinakaano ko, doon po ako lagi nagpapapicture. Kasi ang lagi ko pong sinasabi dito, ang maganda po dito, yung pera is hindi po nag-stay sa amin. Kung napapansin nyo po sa likod ko, nandyan po yung GDI, BIR, nandyan po yung permit, SEC registered po tayo, yan po yung legalities ng negosyo natin. And dyan po yung office natin. Okay, hanggang sa, sige po, next po. Ayan. Hanggang sa after niya mag-send sa akin, mga after ilang araw, in-update ko po siya. Sabi ko, congratulations tita sa 1-day income mo na 11,800 pesos. Ngayon, ano po ang ano doon? Ano po yung pag-mindset na naman doon? Tita, just imagine po, kung may 200,000 ka, 100,000 or even 50,000 sa bangko right now, matulog po yan ng isang taon, hindi naman po yan kaya kumita ng 11,800. Hindi naman po yan kita kaya kumita ng 11,800, di ba? Kahit sabihin mo isang buwan, hindi naman po yan kaya kumita ng 1,000. Di ba? Ngayon, sabi niya po sa akin, wow, nakakatuwa naman, salamat. Ganun po ka-importante na magkaroon po kayo ng good conversation sa mga downlines nyo. Ganun po ka-importante yung pag-update sa kanila. Why? Kasi ito po yung magagamit mo na pang-closing. Pag may maganda kayong usapan, may maganda kayong conversation, maayos yung relasyon nyo sa downline nyo. Tapos every time nag-update ka sa kanya, pag may pumasok na income, yan yan. Kaya simula February, January, hanggang ngayon, ito pa rin po ginagamit ko. Nadadagdagan na lang sa huli. Tapos, sabi ko sa kanya, grabe tita, na-excite ako sa result mo tita. Sabi niya sa akin, wow, galing, sobrang nakakatuwa naman. Kasi nadagdagan siya tita ng 21,800. Sabi ko, thank you so much tita sa tiwala mo and sa support ni Tito Robert. Tapos, sabi niya sa akin, kaya nga sobrang nakaka-excite. Maganda pala talaga ito. Maraming salamat. Kami rin maraming salamat at tinutulungan mo kami. Sana mag-success din kami tulad ng marami. Imagine, mabasa ko ng prospect mo na nag-share screen ka. Dinaanan na lahat yung concern. Yun po yung maganda doon na magkaroon kayo ng maganda conversation sa mga downline niyo. And palagi po kayo nag-update sa kanila. Okay, so sige po, next slide. Ayan, di ba natapos na? After nun, off-screen share ka, smile ka ulit, tapos tita dito, any question po. Any question po, tanungin mo. Meron po ba kayong hindi naiintindihan? Ang kadalasan po na sinasagot dyan, okay na. Naiintindihan ko na. Ngayon, sige po, next. Ayan. Final push na tayo. Siyempre sa final push, di ba, wala na nga siyang, nasagot niya ng tawag nito. Naintindihan niya na lahat, clear na sa kanya. Sabihin mo, okay lang po ba ako magtanong? Kailan po pinaka-target date niya na makapag-umpisa? Ayan. Ngayon, si prospect, sige po, next slide po. Si prospect, siyempre, magbibigay ng date. Okay, nagbigay ng date. Okay naman po yung binigay niyo na date, yan po yung pwede mong sabihin. Pero nakasmile ka, dapat hindi ka pa din nakasimangot kasi mararamdaman niya yon. Okay naman po yung binigay niyo na date, pero bigyan ko po kayo ng advantage. Ayan. So sige po, next po. Ayan, final push. Nakikita niyo po ba yung mga naka-highlights? Yan po yung mga schedules ko hanggang mamaya. Ano po yung point ko? Okay. Ngayon, pag sinabi na nakikita niyo po ba yung mga naka-highlights, may notebook ako lagi niyan. May notebook ako lagi niyan. Pag nagpe-present, nandiyan yung mga schedule ko, nandiyan yung mga kung saan bansa. Ginaganon ko po yan. Pinapakita ko sa kanila sa video call. Nakikita niyo po ba? Yan po yung mga naka-highlights. Yan po yung mga schedules ko hanggang mamaya. Ano po yung point ko? Sige po, next po. Ito po yung mga schedules ko na makakausap mamaya na potensyal na makapag-umpisa. Kaya sobrang swerte nyo. Kayo po yung kausap ko ngayon. Okay? Sige po, next po. Ayan. The moment po na makapag-umpisa ka as much as possible, or let's say ngayon, automatic sila po yung potential na pwede natin mailagay under sa organization nyo. Sino po ang advantage? Sino po magbe-benefits? Siyempre po kayo. Okay, pero yung habang nagpo-push ka, naka-poker face ka na yan.
Yung hindi ka na talaga naka-smile ng ano. Dapat syempre para makinig siya sa'yo. Okay? Ngayon, lumipas ang araw, linggo, buwan, bago kayo makapag-umpisa, automatic po kayo ang maglalagay under sa kanila. Sino po ang advantage? Sino po nag-benefits? Kung sino po nakapag-decide ng mas maaga. Kumbaga, etong ano na to, fishbowl technique pa din siya. Hindi siya nawawala sa akin every time na nagpe-present or nagpa-final push. Kasi doon sila mas lalong ginaganahan na mas naiintindihan nila ano yung advantage and benefits nila the moment na makapag-start sila. Yan. Again, tito, ano po mas prefer nyo? Advantage ka or advantage sila? Diba? Prospect. Ayan, syempre ako. Yun po yung mga question na yun po yung wag na wag yung kakalimutan. Lagi mo siyang i-apply. Kasi, ayan, how much po available makita dito na hindi po affected budget mo para makapag-start or makapag-initial payment para ma-reserve natin slot mo. Kasi kung hindi pa naman kaya 200, hindi pa naman kaya 100, hindi pa naman kaya yung 50, kung kahit magkano lang yung kahit magkano lang yung available niya, at least commitment pa din yun. Diba? Hats fee pa din yun. Kasi let's say ngayong first week, nagpadala siya kalahati, o di pagka second week, may pina-follow up ka, kaysa naman yung pina-follow up mo yung mga noon-noon pa na hindi mo nagre-reply, pero mas okay yung i-follow up yung mga nakapag-initial na. Diba? Kaya after nyan, sige po, ayan na, happy hats na. Okay lang ba dito? Habang magkausap tayo, open mo na online banking mo or Remitly mo para habang magkausap tayo, ma-assist kita kung ano mga need mo na details. Simple lang. Ganun lang yung pag-final push at pag-close deal. Mas lang. Ngayon, kung hindi man siya magpadala agad-agad, at least nandun pa din sa date na binigay niya. Kasi meron talaga na nagsasabi na pinapakita na mismo yung nila, yung laman ng bangko nila, kung magkano yung natitira sa kanila. Ganun lang yung kadali. Ngayon, dito, kung wala pa naman kayong mga ganitong conversation, pwede kayo gumamit sa mga sa mga uplines nyo, sa mga crosslines nyo, or resulta ng ibang resulta ng mga crosslines nyo or mga downlines nila ng mga OFW, pwede nyo po yung gamitin. Pero mas maganda, mas magkaroon ka ng ganito mismo sa sarili mo na may downline ka, na pinapakita. Kasi malakas yung loob mo. Malakas loob mo mag-close deal. Malakas loob mo magpa-hats fee, malakas loob mo magpa-pay-in. Sabi ko nga po, ilang buwan ko na ginagamit, ganyan lang. Napakasimple lang. Ayun lang naman yung binigay sa akin na topic, yung pag-final push at pag-closing. Kaya, sabi ko nga, ito po yung nagtawid sa akin. Ito po yung ganitong sistema. Kung nagpapasalamat din ako syempre kasi yung ganitong klaseng pag-close deal, hindi lang naman po yan galing sa akin lahat. Syempre, nagpapasalamat ako sa kila Mentor Dada, kila Mentor Optimi Atos, kasi sila po talaga yung tawag nito, lagi ko naririnig mag-close deal ng ganon. In-apply ko lang din sa akin. Tapos, yung sobrang sipag magpa-A, si Mentor Jun Casaol, hanggang sa lagi po siya nagpapa-A, nagpapasalamat din ako doon. Kasi, doon ko po nakuha yung flow na na pang-closing ko at saka pagpa-final push. Kaya, sino po may tanong? Question po about sa pagpa-final push at sa closing. Ha? Nabitin ba? Yes. Hindi, ganun lang po talaga kabilis yun. Ganun lang po siya kabilis yung pagpa-final push at pag-closing. Kasi ang tumatagal lang naman kasi diyan sa yung pakikipagkwentuhan sa umpisa, hindi ka pa nga nakapag-present, hindi ka pa nga hindi ka pa nakapag-present, mas inuuna niyo na yung pakikipag-chismisan. Diba? Pagdating sa dulo, sayang pala. Yung nasobrahan na sa form. Dapat after na mag-present, tsaka naman magchika-chika.
Diba? Kaya regardless man kung luma ka or bago, for sure, pag ganun po, tawag nito na apply nyo po lahat yun, ganun lang naman siya kabilis, eh hindi po malabong mangyari na by next year, 2024, kaya mo maging millionaires ka. Kasi ulitin ko po, yun po yung nagtawid sa akin. Ito po yung nagtawid sa akin, kumita ng 6 figures monthly, doble pa minsan, kaya napakadali niyang gawin. Walang mahirap sa ginagawa natin. Kailangan mo lang siyang i-apply. Di ba? So meron ka pang December 13 ngayon. December 13. So meron December 13. Ilang days na lang bago matapos taon? 12 days na lang po. 18. Tama ba? Hindi. Bago matapos yung December 2023. 18 days. May 18 days ka pa para magsipag. May 18 days ka pa para humataw ng sagad. Ngayon, papayag ka ba na matatapos yung buwan na walang nangyari sa'yo? Yes! Hindi na kasimpleng details. Yes daw. Papayag ka ba? Hindi! Diba? Wag lang. Yun lang naman po yung syempre gusto kong i-share sa inyo. Meron po tayo kasi kanya-kanyang marketing plan. Kung paano kayo nagpe-present, kung paano kayo nag-share ng DTC nyo. After nun, proceed na ako dito. Ganun kabilis. Kasi ang presentation ko and all, from mag-video call kami niyan, hanggang sa matapos, hanggang sa magpadala, I think ang pinakamabilis ko na has been 25 minutes. Wow! Yun na yung hindi naman po sa pero yun po. 25, 30, 40 minutes, kaya siya. Kaya mabilis. Kailangan lang talaga mapaintindi sa kanila. So, mahirap ba? Hindi lang ina-apply. Diba? Umpisa pa lang doon sa 3 basic na yun, hindi doon pa lang hindi mo na ina-apply. Diba? Pero pag napag-combine mo yung lahat, i-insert mo yung marketing mo at saka yung pagpe-present mo, tapos dinugtong mo to sa dulo, maniwala kasi hindi. Ha? Oo, hintayin mo, oo. Yes, after, di ba, after mo mag-present, nagdi-DTC tour ba kayo? Yung sa DTC, nagagamit nyo yun. After nun, tanungin mo na siya ng concern niya. Pero wag mo muna sasagutin. Okay lang po ba may share ako sa inyo? Doon mo na siya itatawid sa Doon mo na siya itatawid sa pagka-closing. Oo, sa sharing na. Gagamit ka ng pangatlong tao. Ganun lang ka sino po may question? Sino po may tanong? Wala? Mabilis ba? Yung boosting, Bansa tsaka way ng boosting. ay yung din, rated Corina din, tapos US Canada. US Canada. Sabay. Oo, sabay yun. Kasi magkatabi lang naman yung bansa na yun. Magkano budget mo? 2 to 3,000 per day. Sulit yung binabalik. Si Steven, mag-ano ka muna, baka may gusto silang itanong para masagot natin na. Ha? Yung mga concern nila sa Q&A. Alright. Ayan. Technocrat! Ayan. Sino po dito yung mga gusto or willing magtanong po kay Mentor Rod? Sino po dito yung mga may concern? Or gusto ng Hatspeed? Sino dito yung gusto ng Hatspeed? Yes! Since gusto niyo ng Hatspeed, for sure may tanong kayo. Ayan, ito daw may tanong daw dito. Good evening. Ayan, so tanong ko, Mentor, syempre may mga nag-i-inquire na hindi nakakawin talaga, Mentor, no? So ano yung, ito labas na doon sa topic. Ano yung ginagawa mo, Mentor, na para makatawid sila, o sa ano yung pinapalawag mo sa mga hindi nakakatawid sa Messenger,
or sinesend mo ng message para makatawid sila sa messenger. Kasi may iba talaga na, may mag-inquire na matanda na hindi talaga marunong magpunta sa message request. Dito. Hello. Ayan, sa akin, ang ginagawa ko, di ba nag-send ka na ng link doon sa business week mo? Nag-send ka na ng link sa kanya. Kung hindi pa din siya makatawid, ang ginagawa ko, kung open naman yung Facebook niya, niraratrat ko siya ng likes, niraratrat ko ng comment sa mga pinopost niya para at least mapansin ka niya. Pero may chance, may time talaga na hindi talaga may tatawid. Hinahayaan ko na. Oo, pag mga ganun. Alright, ayan, sino po dito yung gusto magtanong? Or baka nahihiya lang po magtanong. Sino po dito yung willing magtanong po? Meron po ba dyan sa side ni na update? Meron po ba dyan gusto magtanong? Ayan. Going once? Ayan. Going twice? Ayan. Squid Jonas daw yung may tanong. Ayan, sino po dito yung may tanong? Wala na? Okay, wala nang tanong. Yun lang din naman yan. Kasi wala ganun lang po talaga yung way natin sa pag-final push at sa pag-cruising. So ngayon, ang kailangan mo lang gawin, kung hindi ka nag-boosting, mag-boosting ka. Kung may mga downlines ka na hindi pa kumikita, pakitain mo kasi yun yung magiging way ng pag-closing at pag-final push mo. Diba? Ngayon, pag in-apply mo siya, for sure, sasabihin ko sa inyo na hindi po malabo mangyari by next year, 2024, regardless kung bago ka o luma ka, kaya kayo mo siya Okay, so ngayon, okay na ba pag tinanong ko kayo, isigaw mo ng todo na sobrang saya na walang pagdududa sa sarili mo? Yes! Naniniwala ka ba? Yes! Na-deserve mo mag-megaverse pag-uwi? Yes! Naniniwala ka ba na kung nagawa namin less than 2 years naging Millionaires Club, naniniwala ka ba by year 2024 kaya mo? Yes! Okay, so yun lang naman. Thank you so much. Thank you so much everyone. Please take a picture na lang po siguro. Ayan. At syempre, video palakpak.